So, yun na nga po, mga kababayan. Nangangate pera ko Mukhang magkakapera ako. Nangangate. Kamay ko Mukhang magkakapera ako no? So, yun na nga mga kababayan. No? Prayer rally. So, sasabihin ko na rally na may konting prayer. Tapos, puro puro rant na, puro galit na na naman Kasi ina-expect ko mga kababayan, kasi nga ang katiw, magkakapera siguro ko. Ang daming mga Pilipino na tawag dito, na nagkomento doon sa unang prayer rally nila, mga bossing. Prayer rally daw, pero puro murahan. Ang dami nagkomento na hindi naman parang prayer rally yung aming naatinan o yung aming napanood. Parang murahan rally. So basically, mga kababayan, sabi ko, etong pangalawa na to, nagaganapin sa Cebu, malamang magpapasikat sila kay Mayor Gwen Garcia. Kay Mayor Gwen Garcia, mga kababayan. Kasi siguro iniisip ni Gwen Garcia kaya hindi umaten. Ako, magiging murahan lang yan. Hindi ako susuporta sa mga ganyan. Sinasabi, ang tema puro pagdarasal, no? Pagdarasal para sa bayan. Pero puro galit at puot lang ang mangyayari diyan. So sabi ko, siguro magpapasikat sila kay Mayor Gwen Garcia. O hindi ka umaten ito talaga, totoong prayer rally ito. Pero mga kababayan, politika pa din po no? Political rally na may konting prayer pa din po yung nangyari, mga bossing. Bakit? Una ko nakita si Harry Roque. Napansin ko. O mismo, siguro hindi makapag-pray na yung mama. Galit na galit. Paulit-ulit na sinasabi. Yung ipinangako nyong bigas na bende. Wala pa din. Ganito, ganyan. Galit Parang si Maharlika style na din po. Lumalabas yung litid. Siguro, sa kalagitnaan po, habang siya ay nagsasalita, bigla niyang na-realize, saglit niya. Prayer rally nga pala to. Siya na po yung mismong nagsabi. No? Na, pasensya na po at prayer rally to, kaya lang, ganito, ganyan. Nung napansin ko, kung hindi ako nagkakamali, unang nagdedepensa dati, no? Nung mga panahon na kakapanalo pa lang po, no? Ng ating Pangulo at kakatalo lang ni Harry Roque. Napapansin ko yan, nagdedepensa doon sa sa pinapangarap ng ating Pangulo na 20 pesos na bigas. So ngayon, sabi ko, hindi din siguro to nabigyan ng posisyon. Kaya nandiyan, no? Ngayon, pangako na para sa kanya. So, okay, sabi ko, ganyan talaga ang labanan sa politika Kapag hindi na pagbigyan o pag mga nagmamadali na magkaroon ulit ng posisyon, madaling bumaliktad ng sasabihin. Madaling bumaliktad ng paniniwala. Sumunod na napansin ko si Baste. Medyo si Baste parang medyo ginagaya yung style ni Pangulong Duterte Mga kababayan, medyo parang gigil, something na nasa na yung pinangako niyong bigas. Tapos gagana mo ka. Yung talagang makikita mo na siguro ginagaya niya yung style ni dating Pangulong Duterte na pagalit tapos mag-okay yung mga Pilipino. Sabi ko sa sarili ko, wala na yan. Parang hindi na uubra sa karamihan ng Pilipino yung ganyang style, mga kababayan. Parang tipo bang, wait, saglit lang. Nakuha na tayo dati nung ganyang style. Tapos, malaman-laman mo mismo sa bibig ni dating Pangulong Presidente. Pangulo na, Presidente pa, no? Dating Pangulong PRRD na kumbaga selective yung Oplan Tokhang. Sabi ko, wait lang. Malabo ng yan. Malabo ng kagatin ng taong bayan yan. Sumunod, Vic Rodriguez. Sabi ko, parang nagiging series to ng mga tao na mga taong nasibak, no? Natanggal, nawala sa Malacanang. Ganun pa din po. Huling-huli. Isa pa sa pinanood ko, si Glenn Chong.
Si Glenn Chong wala naman ibang sasabihin niya kundi Smartmatic, Smartmatic eh. Nung panahon na umpisa ang eleksyon, oh, nung panahon ng umpisa ang eleksyon, BBM, okay, BBM. Nung nanalo na, sabi niya, kitang-kita po na ang taong bayan talaga ay ibinoto, inihalal si Bongbong Marcos. No? Wala pong pag-aalinlangan na talagang karamihan ng taong bayan inihalal si PBBM. Lumipas ang mga 3 buwan hanggang 6 na buwan, siguro yung mama hindi napagbigyan na na maupo sa COMELEC, iba na po. Nagkadayaan na daw po. Nagkadayaan na daw. At si Glenn Chong nga, nagtataka ko. Parang alam na alam niya lahat ng nangyayari doon sa Smartmatic. Parang yung tipong pag-uusap, yung mga kesyo daw si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, ay binayaran ng Smartmatic kung hindi po ako nagkakamali, no? Di umano, ganyan. Dahil yun yung lagi niyang sinasabi eh. Nagtataka ko, alam na alam niya yung mga ganon. Siyempre, mga bossing, kung alam ng Smartmatic na puro kalokohan yung pinagsasasabi mo sa kanila, eh iiwasan na iiwasan. Sobrang iiwasan. No, si Glenn Chong. Para malaman yung mga ganon. Ang punto ko dito, ang punto po ko dito, mga kababayan, nung una, binoto ng taong bayan. Nung hindi napagbigyan, nandaya na daw, dinaya na daw po. Oo. Di po ba? So, talagang politikahan. At hindi pa maiiwasan dyan with kaldagan. No? Sabi ko, eto, yung prayer na word na yon, kumbaga panghatak lang ng tao para magkaroon ng manonood. So, in total po, masasabi ko pa din na political rally, mga kababayan, na may konting dasalan, na may konting pagpipigil doon sa sarili nila kasi talagang ang gusto nila mamulitika eh. No? Ang gusto nila talaga eh mapatalsik si PBBM. At yung kay Tatay Digong, Diyos ko po, hindi mo na maintindihan. Tay, pasensya na po ako, supporter niyo po ako. Pero yung dati bumabanat ka tapos ngayon wala kang nakikitang mali sa Pangulo. Hindi na po namin maintindihan eh. Para po sa akin, dapat etong mga ganitong panahon, ipinapahinga nyo na po iyan. Tay, no? Tingin ko nagagamit na lang kayo nung mga tao na gusto makabalik sa power, or syempre hindi din po maaalis sa isip ng mamamayang Pilipino na baka kayo po mismo talaga yung gustong makabalik sa pwersa. Hindi naman po yun, ubra yun. Lalong-lalo na't nakikita ng mamamayang Pilipino na maganda yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon.